morning, everyone. At your line, Mary Joy. And Erica. At ngayong araw nito ay pag-uusapan natin ang dalawang malalaking issue na tungkol sa pagbagabag ng ating bansa. At ito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, of course, at ang controversial na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kay Erica ang sagot. Ay, sagot ba yun? Hindi. Ang isang balita na tungkol sa presyo ng bilihin ngayon. Sa'yo na ang linya, Erica. Bakit kaya konektado ang mga isyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ano ang epekto nito sa ating ekonomiya, politika at kinabukasan? Yan ang ating aalamin. Kaya huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang usapan. Bakit patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin? Napansin nyo ba ang dating 500 noon, partners? Na pamalengke natin ngayon ay halos hindi na kasya sa isang buong linggo. Oo nga parang isang araw lang yung 500 natin, partner. Pero bakit nga ba patuloy na pagtaas ang presyo ng mga bilihin? Bakit nga ba? Sa pagtaas ng mga bilihin, narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Una dito ang pagtaas ng presyo ng langis, alam mo yan, sa mga pang-transaksyon. Yung Kapag mga gas, gano'n. Yes. Kapag mahal ang gasolina, mahal din ang transportasyon at mga bilihin. Pangalawa, ang mahinang halaga ng piso. Kapag bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar, mas nagmamahal ang mga imported na produkto. Pangatlo dito, ang problema sa supply ng pagkain. Dahil sa kalamidad at mga ibang issue, bumababa ang mga produksyon sa pagkain, di ba? Lalo na at ngayon ay tag-init at yung ibang mga produkto sa mga gubat-gubat ay may posible na malanta, of course, or syempre mawalan sila ng connection sa palengke pag nakikipagpalitan, ganun ba, partner? Yes, partner. At andito din ang epekto ng pandaigdigang krisis. Ang digmaan sa ibang bansa ay may direktang epekto sa ating ekonomiya. Isang kadahilanan din yan partner. Kaya dapat natin na lutasin yan. Hindi lutasin. At nasa akin na ang linya, guys. Mga kababayan. At nasa akin na nga ang linya. At sabi ng gobyerno, may mga ginawa sila para solusyonan ito tulad ng ayuda, pag-angat ng produkto at pagtutok sa agrikultura. Pero sapat ba ito, partner? Malagay ko hindi. Kasi sa habang iniinda natin ang taas ng presyo ng bilihin, isang malaking issue ang umuugong ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang connection nito sa ekonomiya. Noong March 11, 2025, inaresto si dating Pangulong Duterte sa Ninoy Aquino International Airport dahil warrant mula sa International Criminal Court. May kinalaman ito sa sa crime against humanity na isinampa laban sa kanya dahil sa war on drugs. Tsaka bakit nga ba? Lulutasin natin ito. Hindi lulutasin. Ano kaya ang mga reaksyon ng publiko? May mga natuwa dahil sa tingin nila ay
ito ay isang hakbang patungo sa hustisya. May mga nagalit dahil naniniwala sila na hindi dapat pakialaman ang ICC ang Pilipinas. May mga nagsampa ng petisyon na sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng kanyang pag-aresto. Habang mainit ang isyong ito, isang tahimik pero malubhang problema ang patuloy na lumalala. Tangina, tama na. Wala na. Ano ang epekto nito sa kinabukasan ng bansa? Ngayon, napag-usapan natin ang inflation, kaso ni Duterte at ang presyo ng pagtaas ng mga bilihin. Habang tumatagal ang presyo ng bilihin, mas bumibigat ang pasanin ng mga pamilya. Tama naman dahil yung 500 mo sa isang araw, partner, alamin mo yun? Dapat isang linggo na yun, di ba? Pag bibili ka ng mga sa palengke, like gamit, mga gagamitin na oil, sabon, ganun. Pero ngayon, iba na ang panahon. Sa mga yon, ano ang magagawa natin? Sa dami ng problema, ano ang magagawa natin bilang ordinaryong mamamayan? Maging matalino sa paggastos. Of course, tipirin na lang natin yung pera at ngayon, hindi natin alam ang nangyayari sa gobyerno. At wag na nating patagalin pa at maging responsable sa ating mga desisyon, of course. Lalo na sa mga bilihin ngayon, need natin na medyo i-budget na lang. At dito na lang magtatapos ang podcast na ito. At sa huli, ako ulit si Mary Joy. At ako si Erica. Dito nagwawakas ang aming balita. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig.